Good morning, guys! Happy Monday! Monday na naman. But it's okay. Mabilis lang yan. And then next week, uuwi na kami. Excited but not excited kasi parang na-stress pa ako sa party. I'm not sure if it's 100%. Tapos na-imagine ko nga. Hindi ko alam kung, kasi diba, hindi naman ako what do you call that? Nagbayad for extra for styling. Ang meron lang is, nagbayad ako ng extra for balloons. Pero syempre, yun yung balloon setup. Syempre, sagot nila. But, I'm not sure kung, kasi hindi ako nagbayad ng for the candy buffet. But, meron akong candy buffet. So, inisip ko, tutulungan kaya nila ako mag-setup or ako mag-setup dun. So, hindi ko alam kung day before, tinanong ko kasi pala yung kausap ko. And speaking of, yun, nung Friday siya nag-divisoria. Buti nalang mabait si ate. Kasi, medyo nag-hesitant ako na, kasi nung simula, medyo nasungitan ko tong si ate. Kasi nga, yung dati, nung tinatanong ko yung sa stylist nila, na magbabayad ako ng extra 5,000, tas puro balloons lang din ang sagot sa akin. Ano ba naman? Ano klaseng styling yan? Magbabayad na ako ng extra 3,000 for the balloons, tapos yung 5,000 for styling daw, is usually balloons, ganyan. Puro balloons! Tapos anyway, so, dinisregard ko na nga, siya mismo nagsabi, ma'am, okay na yung sa 3,000, okay na yung additional balloons yung ganyan. Tapos, ay, nung bandang simula, medyo nasungitan ko si ate nga. Pero nung after a while nga, bumait siya. Tapos siya pa mismo siya yung nag-volunteer. Kasi sabi ko yung letter standing, ganyan-ganyan. Tapos nag-volunteer siya na magpunta ng DV. Pero sabi niya nga sa akin, ang bili niya, ma'am, wag po kayo maingay, wag niyo pong sasabihin na ginawa ko to, kasi nga, we're not supposed to do that, blah, 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 ganyan. So, in a way, grateful na willing siya pumunta sa DV for me. Pero in a way, skeptical kasi bakit parang sobrang sikreto. Nung parang pinag-uusapan pa lang namin yun, parang sabi ko, parang ang fishy naman kasi bawal ko sabihin sa ano. Which naiintindihan ko nga. Pero sabi ko kasi, what if mag-send ako sa kanya ng pera pambili, tapos malalaman ko, hindi na pala siya doon nag-work kasi magka-Viber lang kami. Hindi mo naman alam, di ba? Baka mamaya habang as early as June magkausap na kami. So, mamaya, nag-resign na pala to. Tapos, hindi ko alam, hindi na pala siya connected dun sa catering service or dun sa venue. Baka mamaya, magpadala ako ng pera. Tapos, wala pala mapupunta. I mean, pagdating, baka magulo lang sa pag-uwi na sa Pinas, wala na pala siya doon. Hindi na pa siya nagtapaw. So, ayun. Nung day na yun, nung day before, kasi Friday, pwede naman kasi mag-transfer ako online, di ba? Yung bangko ko dito, pwede mag-transfer sa iba-ibang bank sa Pilipinas. So, nung sinabi niya sa akin ng Thursday na, ma'am, bukas pupunta ako ng DV. So, ang backup plan ko nun is, yung sister ko, yung ate ko, papatawagin ko dun sa venue, tapos magpe-pretend siya na, kunyari, nag-i-inquire lang, tapos, sasabihin niya, dyan pa ba nagtatrabaho si ganito? Kasi may nag-refer sa akin sa kanya, bababla. So, diba, mga pasimpleng banat, para lang ma-verify ko kung dun pa nga siya nag-work. So, ayun, si Thursday, sabi niya, ma'am, bukas, ganyan. Tapos, before ko siya replyan, sinabi ko na sa ate ko na, ate, tawag ka na, ganyan. Kasi sinabi ko na sa kanya yung plano na yun before pa. Sabi niya, ate, ito na. Sabi niya, pupunta daw siya bukas, ganyan. Sabi niya, tawag ka na. Hindi man ako agad ni-reply ng ate ko. So, the next ko siya, sabi ko, so, paano yung money? Paano ko ipapadala? Tapos sabi niya, ay ma'am, wala po akong bank account. Di bali po ako muna. In fairness, si ate, ang bait. Nung sinabi niya na siya muna mag-aabono, di syempre, kampante na ako. Tapos, nung habang nasa DV siya, nagsisend pa siya ng picture. Tapos, mag-iikot siya, pipicturean niya, tapos papasok siya sa mall. Kasi syempre, natatakot pa rin siya. Pasok siya sa mall, tapos doon pag nakaupo siya or something, may kasama siyang isa. Pag nakaupo siya or something, sa niya, iti-text sa akin, o isi-send sa akin kung
ano yung mga nakita niya, tsaka magkano. So, ayun, tapos, sabi ko din sa kanya, yung transpo, tsaka food, i-charge niya na rin sa akin. Ayaw niya ipa-charge yung food. Baka sa hotel kumain, char. Yung transpo lang, siguro lang taxi siya. Pero, wala pang 200. Ayun, hindi rin naman gano'n karami pinabili ko. Kasi nga, nung dati, na nag-aalangan na ako na walang makakapagpunta or hindi ka makapunta ng DV, meron akong in-orderan sa 854partymania.com. Para, ano siya, online shop na lahat sourced sa DV, yung mga, basta mga party supplies lang, walang damit of course, mga party supplies. Tapos, yun, so doon ako nakabili ng pang souvenir, yung lalagyan ng pang giveaway. Tapos, yun. Sabi ko kasi, baka mamaya wala na makapunta. At least man lang yung pang giveaway meron na ako. Kasi yung binili niya is mostly pang decor lang. Alam mo, you can do without. Pero, since willing siya, why not, diba? Dagdag lang sa decor kasi nga. At saka, oo, dagdag sa decor kasi nga. Hindi ako mag-hire ng stylist. So, yun. Anyway, so, buti na lang. Tapos, babayaran ko na lang siya pagdating namin doon. Kaya, kailangan pasalubong ako si ate ng bongga. Kasi, ang bait niya sa akin. Tapos, ayun. So, hindi ko alam kung... tinanong ko siya, sabi ko, anong oras kayo mag-start ng setup? Kasi 11 o'clock yung party. Bakit 11 o'clock? Dahil last year, yung birthday ni Zeb ay 2 o'clock. And diba, you know yung nap time nila. Yung birthday ni Zeb, parang the whole duration of the party, tulog siya. Kaya, sabi ko, hindi naman yan lang na-experience o hindi niya man lang na-witness yung birthday niya. Yung birthday boy, nandun natutulog sa kwarto. Pero kasi yung sa venue last year, meron silang pinrovide na room. So, doon natutulog si Zeb. Tapos, wala lang. Parang hindi niya tuloy birthday. So, sabi ko, this time, sabi nga namin ni Vince, gawin namin yung awake naman siya para ma-enjoy niya kasi may clown-clown, diba? So, 11 o'clock ang party. Kaya sabi ko, tinanong ko, anong oras kayo mag-start ng setup? Alas 8 daw. So, hindi ko sure kung pupunta na ba ako doon. Pupunta ako ng maaga doon para, alam mo, syempre, i-direct ko kung paano yung setup ng candy buffet na gusto ko. Or, yeah, or the day before. Parang imposible yung day before. Natakot naman ako pag iniwan ko na yung mga, yung mga gagamitin is mawala. So, nai-stress ako. Imagine mo, alas 11 yun. So, kailangan ng oras pala, nakaprepare na ako. Tapos pupunta pa ako dun sa ngarag-ngarag ang lola nyo that day. For sure, hindi na naman ako makakain. Lagi naman gano'n pag party, ikaw yung host ng party, diba? Hindi ka nakakain, hindi mo na-enjoy. Tapos, yun. Ay, I'm not looking forward sa stress na magaganap that day. Ay, kung pwede ko lang natin yung katawan ko. Anyways, so I just finished making breakfast. 10:30 na. As usual, we have the grilled cheese sandwich with egg. And yeah, let's eat. Okay, done with breakfast. So, time to cook my gourmet meal. The sardinas for the 2 boys, and then, tinatamad ba akong kumilos actually, pero mag-11 na guys. Oh, wait a minute. I need to show you something. The one that I told you about, if you watched if you watched the vlog last night or yesterday, diba, nakita niyo bumili ako ng lemon kasi sabi ko, mayroon akong gustong gawing green tea. And, last night I did it na kasi doon sa instructions or sa video, kailangan siya mag-cold brew for 6 to 12 hours. And right now, it's almost 11 hours and 30 minutes na siyang nagbu-brew. Kasi ginawa ko to 11:30 kagabi. So, yes. This is green tea. What do you call this? Lemon green tea. Nung inassemble niya kasi sa baso, sa jug, na may yellow, tapos nilagay niya yan, tapos nilagay niya yung blueberries. Pero sa akin, wala namang magagawa. Feeling ko wala magagawa yung blueberry kasi parang, alam mo, wala ka makukuha dun sa, wala ka makukuha ang lasa na pag nalagay mo yung buong blueberry. Parang kailangan hiwain mo yun or what. Pero, yeah, anyway, ang akin ilalagay ko strawberry kasi yun ang meron ako. So, it's gonna be lemon strawberry green tea. So,
feeling ko super sour siya. Walang sugar to eh. And kahit dun sa instruction, walang sugar. So, I don't know how this would taste like. Pag medyo maasim sa akin. Kasi may lemon peel kagabi. Binalatan ko yung lemon. Pag medyo maasim sa akin, lagyan ko ng sugar. So, should we try now? Should we? Wait. Look at that, guys. Isn't she pretty? It's so pretty! Oh my gosh! I love it! Refreshing. Actually, it doesn't need sugar at all. It doesn't need sugar. Pero kung ako mahilig sa matamis, lalagyan ko siya. Pero hindi na kailangan. Ang sarap nung lasa ng lemon. Kasi diba lemon peel lang siya. Ay, actually dun sa ano, doon nga pala sa recipe, yung lemon, diba, after binalatan, nung nilipat na nila sa jar or sa jug, kasi yung kanila naman, 1 liter yung recipe. Tapos, syempre, for the purpose of the video, parang sinali nila sa isang jug na full of ice. Ganyan, parang for, ano na, for serving. Eh, hindi ko naman siya iinumin ng, ano, ng biglaan. Sa kanila kasi, nung ano na siya, diba, nag-brew, sa jug na ganyan yellow, nilagyan ng lemon, yung mismong lemon, ini-slice, tapos nilagyan ng blueberries. So, hindi ko alam kung gagamitin ko pa yung lemon or what. Pero, yung hint ng lemon from the peel, yun yung parang aftertaste na refreshing. Wow! Pwede na ba akong mag-review? Hindi ko pa nalalasahan yung strawberry. I don't think malalasahan ko siya. Pero, masarap. I love it. It's so refreshing. Perfect for the summer, which is here. And sa Pinas is all the time. Ay, hindi pala sa Pinas kasi dito naman, hindi ko maintindihan ng panahon. At least sa Pinas, meron tayong, alam mo yung range ng from ano ba? June? March, April, May, June, July, minsan hanggang August pa nga natagbagyo. Dito, wala kang masabi eh. Wala, ewan ko. Kasi parang randomly, uulan na ng malakas, tapos maaraw, paiba-iba. Anyways. Luto na tayo. And by the way, nag-nail polish nga pala kagabi, kahapon, habang nanonood kami ng Conjuring kasi tulog si Zach. Pero, tsaka siya. Kasi meron siyang, ayan o, hindi ko na inulit kasi tatanggalin ko rin naman to eh. Tsaka, I'm sure hindi naman siya tatagal o. Ang dami niya ng, ang dami niya ng tawag dyan, basta nasanggi-sanggi. So, yeah. Pero pag malayo, wow, looks so perfect. Guys, ang dami nang naluto ko. Okay ba? Dinalawa ko yung lata. Hindi ko lang kung bakit. Tapos nilagyan ko din siya ng sayote. Kasi may sayote from the tinola. Sabi ko, para may gulay naman sila, Zed. So, yun. Ang dami. Pero, iti-test ko si Daddy kung okay lang ba sa kanya to. And kung itutuloy ko pa ang adobo. Hi guys, kain na tayo. Mag-alas 12 na. Just perfect. And sabi ni Daddy, okay lang sa kanya to. So, hindi na ako magbukas na lang. So, that means, hindi na ako kalam. Ay, hindi. Bukas naman, walang ulam sila, Zeb. Sabi ko, hindi na ako kalam mag-grocery bukas kasi may ulam na kami. But then, sila, Zeb, hindi naman anong ulaman nila bukas? We'll see. Anyways, kain na kami para maagang makapag chill and relax. Okay, mali ang tansya ko guys. I need to cook the adobo dahil it's not gonna be enough for us. Ang dami na kain nila Zeb and Zach. Buti na lang hindi pa choosy mga anak ko makain ng sardinas. Dami na nakain. Hindi ko rin sila tinitipid dun sa fish kung talagang malalaking chunks na binibigay ko. And yung natira dito won't be enough for the 4 of us later for dinner. Tapos ako hindi pa ako nakakain ng maayos. Sila lang talaga halos pinakain ko. Kaya, yeah. Huh? Where's letter O? Letter O. Show mommy letter O. Very good, Kuya. Where's letter S? Where's letter
H. H. That's N. N. Say nuts. Where's letter E? Zach, letter E. Letter E. Show mommy. Huh? Letter E. Where's letter E, Zeb? Da. That's K. Dada. Kangaroo. K. Can you say K? Okay. How do you say please? Please. On your chest, you do this. Please. Kahapon tinuturuan ko siya paano mag-please. Ay ko, please. Ang ginawa niya, yung kamay niya, ang ginaganon niya sa dibdib ko. Nakakatawa. How do you say please? Please. Sa Gabriel. How do you say please? Ada. Ada. I love Zach. Okay, mag-iingay na naman. Anyway, yeah, let him play first. It's only 1:10 and we're just killing time before nap time. And we're eating sprinkles. Show your sprinkles. Pink? Whoa, that's so small. Show your sprinkles. Here, on the camera. Whoa! Kumain kasi kami ng ice cream. Nilagyan ko ng sprinkles. Tapos, ang pilit niya lang kinukuha yung sprinkles. Ay ko, bibigyan ko na lang siya. So, yan. His treat. Kasi he ate a lot for lunch. And, yeah. Anyways, see you later after nap time. You had a good nap? You had a good nap? Oh, how about you, Zach? You had a good nap? No? Puro no ang alam mo sa Hi. Kiss. Kiss, kuya. Kiss. Oo. Kiss, kiss, boy. Yay! Hanggang ilang taon kaya kayo magkikiss? Good afternoon, guys! I just woke up. 4 o'clock. Sabi ko, hindi ako magnanap. At naigagawin ako. Kagabi, nagpiprint ako ng mga... Some are for the party and some are for, you know, yung learning... Ano yung sabi ko, tatawag ko dun sa binder na yan? Learning activity binder, Cherva. Maglalaminate ako, yung flashcards. Wala, akatulog ako. Ay, natutulala. So, we'll see anong nangyari. Nadok ako, pero sarap tulog. Hey, be careful. I just made the popcorn, guys. Caramel popcorn. Oh, yeah. Oh, yeah. I want to dig in, but this is super duper hot pa dahil sa caramel. Ganun lang pala kadali yun, although medyo matagal lang intayan yun sa sugar para maging caramel, pero worth the wait. Sarap nito ng may nuts. Ooh, bigat na, wait. Sarap ng popcorn, guys. Pero, hindi siya pang isahang kain. Kundi diabetes ang abot mo. Pero, I can't stop eating. And then, napapastop pala ako kasi pag naramdaman ko ng, ang tamis mo na. Anyway,
Nag-aalas is na. Binabala kong anuhin. Ipagawa kay Zeb tong water beads or ipalaro itong water beads. May mga nag-comment si Sis Mai and si Sis RJS Love nga ba yung name, yung surname niya. Sa US daw, ito din pala talaga yung ginagamit. Yung para sa halaman. Ay, para siyang ginagamit sa mga halaman, tapos ginagamit din siyang air freshener. Ayun, sabi ni Sis Mai, yung kanya daw natutuyot, natutunaw. Kaya diba sabi ko, gagamitin ko muna yung amoy, tapos saka ko ipalalaro. Sabi niya, pag ginagamit mo daw, ay pag, yun nga, pag ginamit ko muna, lumiliit daw siya para natutunaw. Si Sis ano naman, RJS Love, yun talaga yun. Sabi niya, hindi daw. Kumbaga, ang kasi, diba sabi ko dati, ang raw, yung iba, nabibili yan na parang itsurang sago. Tapos, pag nilagay mo na sa tubig, siya nag-expand. So, iniisip ko, baka ganun, baka pagka na-expose siya ng matagal sa hangin, lumiliit siya ulit. We'll see. So, huhugasan ko muna siya ng bonggang-bongga, para maipalaro ko na kay Zeb. Oh my gosh, guys. Ang sarap niyang laruin. Kahit ako, gusto ko siyang laruin. Nakaka-relax. Oh my gosh. Ang sarap ng feeling. Tapos, nagbe-break siya. Pag pinisa mo, nagbe-break siya. So, hindi ko alam kung paano ko ito itatabi after. Binawasan ko pa nga yan actually. Ito yung... Mas gusto ko yung may color. So, nagtabi ako ng mga clear. Kasi sabi ko, sobrang dami. I'm sure it is gonna fly all over the place. Knowing Zeb, may excite ng todo yun. Tapos, itatry niyang kunin. Ang hirap kasi niyang i-grab. So, yan. Tignan natin kung ano magagawa. Ay, anong mangyayari. Tapos, hindi ko lang paano ko siya sa store. Siguro pwede na dito mo sa Tupperware. Pero kulang ata yung space. I'm not sure. But yeah. And ito yung sa tray na binili ko kahapon sa Daiso. So, yeah. Talagayin natin sa Zeb. Sarap. Come, Kuya! And look at your activity! Wow! Oh, be careful. Wait, hold mommy. Yeah. Very good. Without me giving instructions, he did it. Very good. What color is that? White and purple. Very good. May bata po na makulit. It's all over the place, guys. And yes, I have a pimple. What the heck? Anyways. Yeah. Kailangan lang bantayan para hindi isubo. Hala, sige. You're gonna help mommy pick it up? Whoa! Hala. Sige. You don't eat. Hala. Uy! Good luck to me! Look at the mess that Zach made. Ha? Kakalinis ko lang. Tapos yung iba, tinatahan pa ni Zeb. Wow, me. Hey guys, hindi na ako naka-vlog kanina kasi feeling ko mapupunan na din yung phone ko. Kaya let's do a quick grocery haul. It's 10:10 na. So, I got milk for Zeb. 2 milk. Kasi ang bigat eh. Usually, binibili namin 4-4 every day. Or every other day. Kaso, wait kaso ang bigat. And then I bought tomorrow, ang ulam is pininyahang manok. Kasi since yung chicken drumette na binili ko kagabi, hindi ko nagamit kasi balon-balunan lang yung inadobo ko kanina. So, bumili ako ng another pack ng chicken drumette and then pineapple chunks or cubes. That's for tomorrow. Pininyahang manok. I got my chachos. And I got Zach Baby Bites. Ang tagal ko na siyang hindi nabigyan ito. Minsan kapag yari kami ni Kuya, si Zeb kasi pwede na kumain na kahit ano, diba? So, minsan kumain ni Kuya, kain kami ng popcorn, yung matamis. Si Zach hindi ko pa mabigyan. So, at least meron siyang hinahata. And then, green tea. Kasi, uubos na yung ginawa ko kanina. Inom ako ng inom, nakalimutan ko. Hindi pala ako dapat masyado nag-green tea. Pero,
Pero, kagabi, last 3 na yung ginamit ko. Sa recipe, 5 tea bags. Pero, 3 na lang yung kagabi. So, wala. Bumili ako ng, ito na yung pinakamurang brand. $2. Ilang pieces to? 20 pieces. And then, sugar. Then, this na. Chicken. Banana. Tomato. Bukas, mag-ano ako ulit, banana oatmeal pancake for breakfast. Para nakisingitan ko sila Zeb. Tsaka, sisa ko lang ang problema. Si Zeb ng oatmeal, tapos ng banana, and yeah. Tapos, diaper ni Zeb, kasi ubus na rin. So, yun, mag-good night na ako guys, kasi baka mag-run out of space na yung aking phone. I'll see you tomorrow. Thanks for watching. Good night. Bye!